Si Maria Clara, isang sikat na dalaga sa kanilang paaralan, ay unang naglayas para makipag-date at hinarang ng ilang tambay sa isang eskinita. Nang malapit na siyang gahasain, ako, isang siga sa eskwelahan, ay itinaboy ang mga tambay. Akala ni Maria Clara na napunta siya sa mas malaking problema, pero nagulat siya nang sabihin ko lang, mag-ingat ka kay Marco at umalis na. Dahil si Marco ang bida sa mundong ito, at alam kong ang ginagamit niyang pang-akit ay ang pagpapakita ng malinis na pag-ibig, at gumagamit siya ng mga maduming paraan para magdulot ng mga trahedya sa mga bidang babae. Nagpa siya akong samantalahin ang pagkakataon na hindi pa sila masyadong malapit kay Marco para magtanim ng pagdududa. Sa eskinita, ang mga tambay ay nagkakamot ng mga kamay at lumalapit. Huwag kang mag-isa na dumadaan dito, Day. Nga, ganyan pa manamit, dadaan pa sa eskinita, hindi ba't gusto mong maakit kami? Sabi ng mga tambay habang sinusuri ang dalaga. Anong balak nyo? Ang malalaking mata ni Maria Clara ay puno ng takot. Hindi niya kayang isipin ang pwedeng mangyari sa kanya. Noong una, pupunta dapat siya sa scene kasama si Marco, pero dahil nagmamadali siya, dumaan siya sa eskinita, at ngayon, hinarang siya ng mga ito. May pera ako, kunin niyo na lahat. Kung kulang, uuwi ako at kukuha pa, sabi ni Maria Clara habang kinakagat ang kanyang labi. Ang mga puting medyas sa kanyang mga paa ay nanginginig sa takot. Umaasa pa rin siya na pera lang ang gusto nila at hindi ang saktan siya. Pera! Nagkatinginan ang mga tambay at hindi nila napigilang mapangisi. Parang bumagsak ang puso ni Maria Clara. Hindi pera ang dahilan kung bakit ka namin hinarang. Dinilaan ng pinuno ng mga tambay ang kanyang labi at hindi na niya kayang maghintay. Kasabay nito, sa dulo ng eskinita, may dalawang tambay na nagbabantay. Nagrereklamo pa sila dahil hindi sila makapanood. Lumakad ako papunta sa kanila. Biglang tumayo ang dalawang tambay at nanginginig ang kanilang mga mukha. Uy, si Bossing. Si Bossing pala. Nagulat ako sa tawag na ito. Anong Bossing? Extra lang ako dito, bakit may palayaw pa ako? Pero mas maganda na kung kilala nila ang katauhang ito. Tumabi kayo, may kailangan akong gawin. Teka muna, sabi ng tambay habang sinusubukang pigilan ako. Umalis kayo, sabi ko nang walang pagdadalawang isip. Itinaas ko ang aking buhok at tiningnan sila ng masama. Para mapatigil ang mga tambay na ito, huwag magpaliwanag. Mas kaunti ang salita, mas mabuti. Totoo nga, agad silang natakot at hindi na nila nasabi ang gusto nilang sabihin. Tumawa ako at pumasok sa eskinita. Nakita ko si Maria Clara na nakaupo sa lupa, nakatingala sa pinuno ng mga tambay. Napansin kong hindi pa napunit ang damit ni Maria Clara at malayo pa ang kamay ng tambay sa kanya. Agad akong nakahinga ng maluwag. Mas maaga ako kaysa sa orihinal na kwento. Sa comics, hindi man nagahasa si Maria Clara, pero nahila na ang kanyang damit at nagdulot ito ng matinding trauma sa kanya. Nang makita nila ako, biglang bumaling ang mga tambay sa akin. Pero nang makita nilang ako iyon, agad silang nanlumo. Bossing. Paano siya napunta dito? Ang mga ito ay mga basagulero sa Primera High School at sa lumang distrito. Mas kilala pa nila ako kaysa sa sarili ko. Ako daw ang batang naglakas loob na manaksak ng tao, gamit ang kutsilyo noong high school pa lang ako. Si Hulk, ang pinuno, ay nagpanggap na masaya. Bossing. Anong ginagawa mo dito? Sinong bossing mo? Sabi ko habang hinahampas ang pader sa tabi ko. Tiningnan ko silang isa-isa at hindi nila napigilang manginig. Nanigas ang mukha ni Hulk. Hindi niya inaasahan na hindi ko siya papansinin. Bubuka pa sana siya, pero nang makita niya ang matalim kong tingin, hindi na siya naglakas loob na magreklamo. Agad niyang inutusan ang kanyang mga kasama na umalis. Nang makaalis na ang mga tambay, tumingin ako kay Maria Clara na tulala pa rin. Nakaupo pa rin siya sa lupa at kumikislap ang kanyang mga mata. Ngayon ko lang napansin ang ganda ni Maria Clara. Ang kanyang balat ay makinis at maputi, ang kanyang mga mata ay malinaw at kumikislap, at ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabuka dahil sa gulat. Talagang nakakaakit. Inalis ko ang aking tingin at pinagalitan ang sarili ko. Hindi nakapagtataka na hindi kayang iwanan ni Marco si Maria Clara. Si Maria Clara ay mayroong malinis na aura ng isang babaeng estudyante. Pero nang magtama ang aming mga mata, may naramdaman akong apoy.
Kaya pala ipinanganak siyang maganda. Umiling ako para alisin ang masasamang ideya sa aking isipan. Nang makita kong tuluyan nang nawala ang mga tambay, natauhan na si Maria Clara. Salamat Trino, sabi niya sa akin. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang siga sa paaralan ay naging tagapagligtas niya. Tiningnan ko lang siya at umalis na. Agad na nagulat si Maria Clara sa aking pag-alis. Talagang kakaiba ako. Lumakad ako palabas ng eskinita. Maganda. Ang unang hakbang ay matagumpay. Nailigtas ko si Maria Clara bago pa man dumating si Marco. Kahit sino pa siya, hinding-hindi siya magkakaroon ng pagkakataon para gumawa ng magandang impresyon. Umiti ako sa aking sarili. Naalala ko na 3 sa 5 bidang babae ay nag-aaral sa Primera High School. Maliban kay Maria Clara, may isa pang nakababatang estudyante at isang babae na malapit nang lumipat sa klase ni Maria Clara. Maganda. Magkatabi lang kami ng gusali. Kailangan ko lang silang bantayan. Tungkol naman sa nakababatang estudyante, wala pa siyang masyadong papel sa kwento, kaya hindi pa siya masyadong nilalapitan ni Marco. Tungkol naman sa babae na malapit nang lumipat, bigla akong nakaramdam ng awa. Iba siya sa ibang babae. Pero bago siya lumipat sa Primera High School, ligtas pa siya. Tiningnan ko si Maria Clara. Sa ngayon, kailangan ko lang siyang bantayan. Habang nag-iisip ako, napansin ni Maria Clara na tinitingnan ko siya. Tinitingnan niya ako, isip niya. Ano kayang binabalak niya? Bakit hindi ko siya napansin dati? Gwapo rin pala siya. Mas humigpit ang hawak ni Maria Clara sa kanyang bag at hindi niya napigilang mamula. Nandito na tayo. Mauna ka na, sabi ko. Nagulat si Maria Clara. Hindi ka papasok. Hindi ako papasok, sabi ko. Kung may problema, pwede mo akong hanapin. Pero kung kaya mo, mas maganda kung ikaw na ang mag-ayos. At iwasan mo siya. Pagkatapos kong magtanim ng pagdududa, tumalikod ako at umalis na. Wala kaming relasyon. Huwag kang mag-isip ng kung ano, sabi niya. Nang lumingon siya, wala na ako. Anong nangyayari? Hinintay niya ako sa sinehan, pero sabi ko ayaw ko nang manood, kaya umuwi siya. Okay ka lang ba? Masakit ba ang ulo mo? Gusto mo bang pumunta tayo sa klinik? Sabi ni Marco. Galit si Marco sa paglitaw ko. Pero hindi na siya nakapag-isip ng maayos at hinabol si Maria Clara. Sa kabilang banda, nakangisi ako sa likod ng pader. Magaling kang magpanggap. Kung hindi ka pa nagpakita ng tunay mong kulay, aakalain ng lahat na ako ang masama. Pero simula pa lang ito. Bumili ako ng ilang pagkain at dumiretso sa computer shop. Siga ako kaya kailangan kong maglaro ng computer. Naglaro ako hanggang gabi. Paglabas ko, nadaanan ko ang isang eskinita at nakita ko ang isang grupo ng mga babae na pinapaligiran si Maria Clara. Hindi na naman? Huwag kang magpanggap. Inaakit mo si Hulk. Hindi ko ginawa, sabi ni Maria Clara. Pero hindi sila naniniwala. May ebidensya kami. Nagpapanggap ka pa rin na inosente. Sabi ng babae. Sinabunutan niya si Maria Clara. Sabihin mo na o kaya ikakalat ko ang mga litrato mo sa buong eskwelahan. Hindi ko ginawa. Sabi ni Maria Clara. Okay, gusto mo ng away? Sisirain ko ang mukha mo. Sabi ng babae. Itinaas niya ang kanyang kamay. Nang malapit nang tumama ang kanyang mga kuko sa kanyang mukha, pumikit si Maria Clara. Kung nandito kaya si Trino? Isip niya. Tama na yan. Hindi kayo nahihiya. Sabi ng isang pamilyar na boses. Iminulat ni Maria Clara ang kanyang mga mata. Nakita niya si Trino na nakangiti sa kanya. Si Trino. Isip niya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya. Masyado kang pangit kapag nakasimangot ka, sabi ni Trino kay Maria Clara. Pagkatapos ay tumingin siya sa babae. Nanigas ang babae. Hindi niya magawang hawakan o bawiin ang kanyang kamay. Nakatigil lang ito sa ere. Ang ibang mga babae ay hindi natataranta tulad niya, ngunit dahil sa takot sa akin, lahat sila ay masunuring bumati sa akin ng bossing Trino at binitiwan si Maria Clara. Agad na tumayo si Maria Clara at nagtago sa likod ko. Ang kanyang mga kilos ay parang pinaghandaan na niya ng maraming beses sa kanyang isipan.
Lumingon ako at tiningnan ang babaeng kulay ililang ang buhok. Basta kakilala mo si Hulk, walang kinalaman si Bossing Trino dito. Kaya hayaan mo na kami. Sinubukan niyang gumawa ng dahilan. Pero hindi pa siya tapos magsalita nang bigla ko siyang sampalin sa mukha na nagpatumba sa kanya sa lupa. Pagkatapos, tumayo ako sa harap niya, yumuko at tiningnan siya ng malamig. Kaninong mukha ang dapat kong respetuhin? Natataranta siya at hindi makapaniwala. Alam mo ba kung anong ginawa niya? Hindi ka man lang nakikinig sa akin. Kaya hinahayaan mo siyang umalis? Tinatamad akong makinig sa kanyang mga reklamo at muli siyang sinampal. Kaninong mukha ang dapat kong respetuhin? Naramdaman ko ang lasa ng dugo sa aking bibig. Natakot ako. Takot ang naramdaman ng maliit na siga. Tinakpan niya ang kanyang mukha at hindi nakapagsalita. Pero hindi ko pa rin siya hahayaan. Sampal. Bakit hindi ka nagsasalita? Di ba't magaling kang magsalita? Sampal. Kaninong mukha ang dapat kong respetuhin? Sino ang karapat-dapat na respetuhin ko? Ang boses ko ay hindi nakakatakot pero nakakapangilabot. Lahat na nakapaligid sa akin ay nanginginig sa takot. Tinatakpan ni Maria Clara ang kanyang mukha at pinapanood ang lahat. Ang kanyang magagandang mata ay kumikislap. Ang taong ito ay talagang astig. Ang ibang mga siga ay nakayukom sa isang sulok, napakabagsik. Hindi nakapagtataka na sinasabi ng mga tao na hindi siya dapat galitin. Pagkatapos ng ilang sampal, tumayo rin sa wakas ang babaeng kulay ililang ang buhok. Ang kanyang katawan ay hindi na gumagalaw at umatras siya. Sumigaw siya sa akin. Hindi pa raw siya nakakita ng taong katulad ko. Wala akong pakialam sa pagiging maginoo. Hinahampas ko ang mga tao ng walang pagdadalawang isip. Ako'y napagod na rin sa pananakit. Tumigil ako at tumayo doon na nakahalukip-kip ang mga braso. Kung hindi ka kontento, tawagin mo si Hulk. Umalis na kayo. Sa kabila ng iniisip ng mga tao, medyo nainip ako. Ano't ano pat maliit na tao lang sila at sinasaktan nila ang bida. Dapat lang silang saktan. Nagbanta ang babaeng kulay ililang ang buhok at nagmadaling umalis kasama ang kanyang mga kasama. Habang pinapanood silang tumatakbo, napabuntong hininga ako. Siguro nakakuha ako ng kaunting alaala mula sa orihinal na katauhan. Malinaw na gusto ng babaeng kulay ililang ang buhok na maghiganti, pero hindi ako natakot. Kung magkagayon, magiging mas magulo sa paaralan sa hinaharap. Habang nag-iisip, lumingon ako kay Maria Clara. Pero nang makita ko ang kalagayan niya, hindi ko masabi ang gusto kong sabihin. Kahit na dumating ako sa oras, napakalungkot ni Maria Clara. Ang kanyang uniforme ay punit-punit at madumi ang kanyang pantalon. Buti na lang ay nakasuot pa siya ng t-shirt sa ilalim. Kung hindi, mas lalo siyang masasaktan. Tanungin ko ba siya kung okay lang siya? Parang hindi tama. Sandali lang, sabi ko. Tumango si Maria Clara. Hindi niya alam kung bakit niya ako sinusunod, pero ang gintong buhok na taong nagpapasindak sa lahat ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng seguridad. Pangalawang beses na ito, bulong ni Maria Clara sa kanyang sarili. Sa isang araw, nagbago ang impresyon niya sa akin. Hindi pa nagtagal, isa pa rin akong siga na kinakatakutan niya, pero ngayon, 2 beses ko na siyang nailigtas. Ang kanyang mga damdamin ay napakakomplikado. Tumakbo ako papunta sa palengke at bumili ng malaking jacket sa isang tindahan ng damit. Pagkatapos, bumalik ako sa kanya. Isuot mo ito, sabi ko habang inaabot ang jacket. Hindi mo na kailangang bayaran. Para sa'yo na iyan. Kumislap ang magagandang mata ni Maria Clara nang marinig niya iyon. Pagkatapos kong isuot ang jacket, dali-dali niyang sinabi, pwede ka ba sa weekend? Gusto kitang ilibre para makabayad ako sa'yo. Hugasan ko rin ang jacket mo, promise. Pagkatapos niyang sabihin iyon, namula ang kanyang magandang mukha. Hindi niya inaasahan na iayain niya ako. Siguro hindi niya ako tatanggihan. Ang mga kamay ni Maria Clara ay medyo pinagpapawisan. Tiwala siya sa kanyang kagandahan, pero ito ang unang beses na aktibo niyang yayain ang isang lalaki. Wala siyang karanasan kaya bigla siyang kinabahan. Huwag na tayong kumain, tahimik kong sinabi. Pagkatapos ay nagdagdag ako, kung gusto mo talagang bayaran ako, pwede mo na lang dalhin ang jacket kapag nagkita tayo sa eskwelahan. At hindi mo na kailangang mag-abala sa akin.
Nagkataon lang na natulungan kita. Aalis na ako. Kumaway ako at tumalikod. Wala ka bang gustong sabihin sa akin? Nagulat si Maria Clara. Hindi pa siya tapos magsalita, pero talagang aalis na ako, kaya dali-dali siyang nagsalita. Kung may mangyari ulit sa'yo, sana matuto kang ayusin ang iyong sarili. Yun lang. Sige na. Pagkatapos kong magsalita, ako'y umalis na. Talagang maganda si Maria Clara. Hindi ako nagdadalawang isip na magkaroon ng magandang relasyon sa isang magandang babae, pero naaalala ko na ang mga bida ay may kanya-kanyang kapalaran. Kung dahil sa maraming kadahilanan, sinamantala ni Marco ang sitwasyon at sinira ang kanilang buhay, kailangan kong turuan silang maging malaya. Sa gayon, hindi sila mapapahamak ni Marco. Pagkatapos kong tulungan ang mga bida na makita ang tunay na mukha ng demonyo, babalik ako sa totoong mundo. Kaya't masaya ako na natagpuan ni Maria Clara ang tunay niyang tahanan. Higit pa rito, nasa unang yugto pa lang kami ng kwento. Malamang na hindi pa ako napapansin ng bida. Sa sitwasyong may paghahanda ako, ang posibilidad na makumpleto ko ang misyon ay hindi mataas. Habang nag-iisip, umuwi ako sa bahay. Si Maria Clara ay nakatayo pa rin doon na nakatitig sa ganting jacket. Sinabi niyang maging malaya ako, bulong niya sa kanyang sarili. Habang iniisip, bigla siyang nakaramdam ng pagkabigo. Okay ka lang ba, Day? Biglang nagtanong ang isang janitor na nagpagulat kay Maria Clara. Nagpanggap siyang humiti, umiling, at naglakad pa uwi na suot ang jacket. Hindi napansin ni Maria Clara na may nakatitig sa kanya sa malayo sa eskinita. Muli na namang nagpakita si Marco. Bakit palagi na lang siya? Bulong niya sa sarili. Sino ka ba para sirain ang aking plano? Isinara ni Marco ang kanyang kamay at sinuntok ang pader. Wala siyang pakialam sa pakiramdam ng iba. Ang kanyang mga mata ay galit. Sa kabilang banda, nakarating ako sa Lee's Apartments bago ako pumasok sa bahay. Sa unang pagkakataon, gusto kong ipagtanggol ang katauhang ito. Bakit binigyan ng kanyang mga magulang ng pera ang walang silbi nilang anak at iniwan siya sa bansa na parang ulila? Buti na lang at sanay akong walang magulang. Habang nag-iisip, bigla kong napansin ang isang ad sa pinto. Pagkatapos kong basahin ang mga nilalaman nito, naalala ko. Mula noong nakaraang 6 na buwan, ang mga magulang ng katauhang ito ay nagbibigay ng mas kaunting pera. Noong una, tinitiis ito ng katauhang ito, pero sa paglipas ng panahon, hirap na hirap siya. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maghanap ng kasama sa apartment. Ngunit ang Lee's Apartments ay isang high-end na tirahan, kaya ang upa ay medyo mataas. Sa mahabang panahon, walang nagtanong. Aalis na sana ako nang mapansin kong may nakasulat sa ilalim. Hello, gusto ko pong magtanong kung mayroon pa kayong kasama sa apartment. Pagkatapos, kinuha ko ang aking telepono at hinanap ang impormasyon. Nang makita kong isang gwapong unnamed character ang kanyang profile picture, agad akong natuwa. Nagmadali akong sumagot. Hello, gusto mo bang umupa? Agad siyang sumagot. Magkano ang upa? 1,500 lang. Ang tubig at kuryente ay babayaran mo. Nag-isip ako sandali at nagpa siya sa 1,500. Hindi ito mura, hindi rin mahal. Ano't ano pat ito ay isang high-end na apartment na malapit sa eskwelahan at may 3 silid. Hindi ko inaasahan na ikakahiya ito ng mga tao. Habang naghihintay ng sagot, tiningnan ko ang kanyang T-moments. Ang kanyang D-moments ay napakalinis. Karamihan sa mga ito ay mga screenshot ng anime at mga laro. Mayroon ding isang selfie. Ang batang ito ay mukhang napakagwapo. Nag-scroll ako pababa sa kanyang huling post sa larawan, mayroong isang tao na may mahabang buhok hanggang balikat, pero maikli para sa isang babae. Nang malapit ko na siyang suriin, nakakuha ako ng mensahe. Pwede ba akong pumunta bukas? Agad akong sumang-ayon. Okay, available ako bukas. Bukas ay Huwebes, pero ako si Bossing Trino. Hindi katanggap-tanggap na hindi ako naglaya sa eskwelahan. Pagkatapos, hindi na siya sumagot. Itinago ko ang aking telepono at nagsimulang linisin ang living room. Kinabukasan, pagkatapos kong kumain ng isang piraso ng tinapay, may kumatok sa pinto. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko ang gwapong mukha na iyon. Kahit na nakita ko na ang kanyang larawan kagabi, mas maganda siya sa personal. Bigla akong natigilan.
Hello, sabi niya. Hindi siya komportable dahil tinititigan ko siya. Siguro dahil nakakatakot ang hitsura ko, hindi niya sinasadyang umatras. Umiling ako at sinubukan ng umiti. Tapos na akong maglinis. Nag-aalangan siya. Hindi niya inaasahan na siga ang may-ari. Nakatayo siya sa labas ng pinto, nag-aalangan kung papasok o hindi. Huwag kang mag-alala. Mabait akong tao. Isa akong kawal na nagmamahal, dagdag ko. Nakakunot ang kanyang noo. Pupunta lang siya para tingnan ang bahay. Ano na kinalaman nito sa pagmamahal? Pagkatapos ng pag-aatubili, pumasok pa rin siya. Ipinakilala ko ang sarili ko at sinabing ako ay nasa baitang 12 at hindi ko siya gagambalain. Sa huli, nababahala pa rin ako sa aking hitsura at sinabing, huwag kang mag-alala. Wala akong masamang bisyo. Hindi ka rin naman ng husga batay sa hitsura, di ba? Hindi naman, tumugon siya. Bigla niyang napagtanto ang isang bagay. Kumislap ang kanyang mga mata. Baitang 12 ka pa lang. Bata ka pa pala para magkaroon ng malaking apartment dito. Hindi ko lang maipakita ang aking edad, sagot ko. Maraming hindi naniniwala na isa pa akong estudyante. Malinaw kong alam na ang aking hitsura ay talagang nakakatakot, kaya hindi ko na gustong pag-usapan ito. Ano nga pala ang dapat kong itawag sa'yo? Pwede mo akong tawaging Little Moon, tumugon siya. Nakakunot ang noo ko, pero hindi ko ito pinansin. Ako si Trino. Narito ang kontrata. Pagkatapos mong pumirma, kasama na kita sa bahay, sabi ko. Hinihintay ko siyang may pananabik habang nakatingin sa kanya. Kasama sa bahay? Tanong ni Little Moon. Naguguluhan siya at nag-aalangan, pero hindi niya kayang pigilan ang sigasig ko. Nilagdaan niya ang kanyang pangalan. Nang makita ko iyon, tuwang-tuwa ako. Kinuha ko ang kontrata. Okay na. Napakabilis mo naman. Naroon ang silid mo. Kailangan mo ba ng tulong para maglipat ng gamit? Tiningnan ko si Little Moon na naguguluhan pa rin. Sa isip ko, ang aking bagong kasama sa bahay ay napakaganda. Hindi na kailangan. Kukunin ko ang aking mga gamit sa kumpanya. Sa wakas ay natauhan na si Little Moon. Sabi niya pagkatapos niyang magawa ang lahat. Pagkatapos niyang magsalita, umiti ako at lumabas. Pagdating sa panloob, ang pinakamagandang paraan para masanay sila sa isang bagong kapaligiran ay ang hayaan silang umangkop sa kanilang sarili. Bukod pa rito, ganito ang hitsura ko. Ayokong takutin ang aking bagong kasama sa bahay. Pagkalabas ko, nakatanggap ako ng bayad mula kay Little Moon. Ako'y guminhawa. Pagkatapos kong matanggap ang pera, sumipol ako habang lumalabas sa apartment. Sa kabilang banda, si Little Moon ay nakaupo sa kama sa silid. Bakit kaya siya nagbubulag-bulagan? Wala ba siyang nakikitang katangian sa akin? Tiningnan niya ang sarili. Pagkatapos, bigla niyang naisip ang isang bagay. Tumingin siya sa kanyang hindi malinaw na mga tampok na pambabae. Pagkatapos ng isang buntong hininga, sinabi niya, siguro wala siyang kasalanan. Pero bakit ako pumayag na tumira sa kanya? Bulong niya sa sarili. Tiningnan ni Little Moon ang ad sa kanyang bag na mula ang kanyang mukha. Ibinagsak niya ang ad sa kama. Nagkamali ako. Ito ay para sa isang kasama sa apartment, hindi para sa isang rentahan. Yun pala, akala ko masyadong mura ang 1,500 para rentahan ang apartment. Nang marinig ang kampana, ang mga estudyante ay nagkaroon ng kaunting oras para makapagpahinga. Tumingin ang isang estudyanteng may pekas kay ano sa likod ng klase. SST, hindi raw papasok si Trino ngayon, sabi niya. Anong sinasabi mo? Si Bossing Trino yun eh. Hindi na nakakagulat. Ang nakakagulat pa nga ay kung pumapasok siya, tumugon ang isang kaklase. Sa sandaling iyon, nakita si Maria Clara na nakatingin sa labas ng bintana. Mukhang may hinahanap siya. Ang kanyang magagandang katangian na sinamahan ng kanyang mataas na nakapusod na buhok ay hindi maitago ang kanyang pagiging bata. Ang kanyang paglitaw ay nakakuha ng pansin ng lahat sa loob at labas ng silid. Hindi ba't si Maria Clara yun na nasa ika-11 baitang? Magkalayo ang aming mga silid-aralan. Sino kaya ang hinahanap niya? Tanong ng isang tao. Sa pagharap sa Diyos na kinikilala ng Primera High School, hindi naglakas loob ang mga tao na lumapit.
Tumitingin lang si Maria Clara, sapat na para mamula sila at bumilis ang tibok ng kanilang puso. Huwag nang pag-usapan ang paglapit sa kanya. Sino kaya ang karapat-dapat para lapitan ni Maria Clara? Mukhang malungkot siya. May nakita kaya siya? Sabi ng isang estudyanteng may pekas habang hinihimas ang kanyang baba. Hinahanap niya si Trino. Impossible. Kung totoo iyan, wala na akong pag-asa. Tumingin si Maria Clara sa paligid para hanapin ako. Pagkatapos ay umalis siya ng may pagkadismaya. Tungkol naman sa pagbibigay ng jacket sa iba para ibigay sa akin, ayaw niyang gawin iyon. Kung ibibigay niya ito sa iba, wala na siyang dahilan para makita ako. Si Maria Clara ay dahan-dahang nagkakaroon ng mga damdamin na hindi niya namamalayan tulad ng mga damo na umusbong sa kanyang puso. Bakit hindi kanya nakita ngayon? Makikita mo rin siya bukas. Hindi naman siya pwedeng hindi pumasok sa eskwelahan, naisip ni Maria Clara. Nang malapit na siyang bumaba sa hagdanan, may biglang nagsalita. Anong ginagawa mo sa ika-12 baitang? Hinahanap mo ba ang siga na iyon? Lumingon si Maria Clara at nakita si Marco na nakakunot ang noo. Mukha siyang malungkot. Bakit kaya? Nagkunot ang noo ni Maria Clara. Dahil sa paraan ng pagsasalita ni Marco, hindi siya komportable. Wala naman siyang kaugnayan sa kanya. Magkaibigan lang sila, ngunit bakit niya siya tinatanong na parang isa siyang kriminal? Hindi ka ba masama ang pakiramdam kahapon? Iniwasan mo ba ako para pumunta sa siga na yon? Sabi ni Marco. Ang kanyang sentido komun ay sumisigaw sa galit. Bumukas na ng mga ugat sa kanyang ulo. Trino na naman. Sinira ni Trino ang kanyang plano ng 2 beses kahapon. Pupunta sana siya rito ngayon para makipag-usap kay Trino, ngunit nang makita si Maria Clara, nalaman ni Marco ang tunay na layunin ko. Galit na galit siya sa akin. Hindi niya maintindihan kung paano ako nakabihag kay Maria Clara sa loob lamang ng isang araw. Para makuha si Maria Clara, matagal nang nagplano si Marco. Una, nilapitan niya si Maria Clara bilang isang kaibigan. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ginamit ang kanyang kabaitan para mapalapit si Maria Clara. Pagkatapos, nagplano si Marco na magligtas ng isang babae na nanganganib ng 2 beses. Ngunit ang kanyang perpektong plano ay winasak ko. Habang nag-iisip si Marco, kinunutan ng noo ni Maria Clara ang kanyang noo. Bakit mo siya tinawag na siga? Hindi naman ganoon si Trino, sabi niya. Dahil sa paraan niya ng pagtawag kay Trino, hindi siya komportable. Hindi siya ganoon. Gusto mo bang tanungin ang lahat sa eskwelahan? Alam mo ba kung sino siya? Malamig na sumagot si Marco. Ang mga oras na ito, pinagtanggol pa rin ako ni Maria Clara. Ang kanyang selos ay lumala. Hinawakan niya ang kanyang kamay, ngunit nang magawa niya ito, kumislap ang mukha ni Maria Clara. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi paniniwala. Napagtanto ni Marco na hindi niya makontrol ang kanyang mga emosyon. Maging ang kanyang tono ay hindi mapigilan. Siya'y nagsisisi. Hindi pa naman siya nasa kamay ko. Bakit niya nagawa ang isang bagay na walang ingat? Nakakatakot ka, sabi ni Maria Clara habang umiiling at umatras. Hindi ko alam kung anong kasalanan ang nagawa ni Trino sa'yo, pero napakarami na niya akong natulungan. Marco, akala ko matalik tayong magkaibigan. Kalma ka lang. Maria Clara, makinig ka sa akin, sabi ni Marco. Sinubukan niyang umiti ng normal, ngunit takot na takot sa kanya si Maria Clara. Yumuko siya at nagmadaling umalis na nakakapit sa malaking jacket. Shit, sabi ni Marco. Pinanood niya si Maria Clara na nagmamadaling umalis. Lumala ang kanyang galit at sinuntok niya ang pader. Hayop ka, Trino. Sisiguraduhin kong magbabayad ka sa akin ngayon, bulong niya sa sarili. Dahil sa akin, nasira ang pagkakaibigan nila ni Maria Clara. Sa kabilang banda, si Xiaoyu ay humiga sa kanyang kama. Pakiramdam niya ay malungkot pa rin siya sa nakahihiyang sitwasyon. Pagkatapos mag-isip ng matagal, nagbuntong hininga si Xiaoyu at tinanggap ang kapalaran. Siguro mas mabuti na rin ito. Anong dahilan para magkagusto sa isang taong kapareho ng kasarian? Sa hinaharap, dapat kong panindigan ang aking sarili. Hindi ko dapat ihayag ang aking sekreto. Hindi nagtagal, niligpit ni Xiaoyu ang kanyang mga gamit. Magagawa niya ito bago ako bumalik.
Kung hindi, ang kanyang mga gamit na pambabae ay malalantad. 2 oras at kalahati ang lumipas bago ako bumalik na may dalang mga gamit. Nang makita ko ang living room, ako'y nagulat. Nandito ka na pala, sabi ni Xiaoyu. Pagkalabas niya sa silid, mukha siyang nahihiya. Sagot ko. Huwag kang magalit, pero ano ito? Tiningnan ko ang mga canvas at mga gamit sa living room at sa balkonahe. Mayroon ding isang bust. Nagkamali ba ako ng bahay? Pasensya na po, sabi ni Xiaoyu habang yumuyuko. Mukha siyang nag-aalala. Ako po ay isang artist. Kahit na amateur pa lang ako, hindi ko po kayang ilagay ang mga ito sa loob ng silid. Kung abala po ako sa'yo, pwede ko lang po silang ilabas kapag kinakailangan ko pong gamitin ang mga ito. Natatakot siya na hindi ako papayag sa kanyang hiling. Kahit sino pa ako, dapat ko siyang pagalitan dahil sa kontrata, may karapatan lang siyang gumamit ng isang silid. Hindi niya inaasahan na ngingitian ko siya. Okay lang. Akala ko walang laman ang lugar na ito. Ngayon, mayroon na tayong pakiramdam ng tahanan. Nagulat si Xiaoyu. Inihanda na niya ang kanyang isipan na lilipat sa ibang lugar dahil alam niya na hindi niya ako kayang kontrolin. Sa sandaling iyon, pumunta ako sa mga canvas at tiningnan ang tao sa harap ko. Ikaw ba ay isang artista? Palagi ka bang gumuguhit batay dito? Nang marinig ako na banggitin ang kanyang trabaho, nahihiya si Xiaoyu na kumislap. Hindi. Gumagamit ako ng tablet. Ang mga ito ay mga larawan na mula sa magasin na ginagamit ko para mag-practice. Pagkatapos niyang magsalita, kinagat niya ang kanyang labi. Nag-aalala siya tungkol sa kanyang mga guhit. Hindi niya maaaring ipakita sa iba. Ito ay napakahiya. Ganoon ba? Tumango ako. Inilagay ko ang mga merienda na binili ko sa mesa. Bumili ako ng ilang merienda. Huwag kang mahiya. Magkaibigan na tayo eh. Pagkatapos kong magsalita, pumasok ako sa silid. Napatitig si Xiaoyu. Akala niya mabait ako. Sa sobrang isip, kinuha ni Xiaoyu ang kanyang tablet. Binuksan niya ang pamilyar na forum at nagsimulang basahin ang mga komento. Sir Eli, bakit hindi ka pa nag-a-update? Nabalitaan ko na mayroon ng mga paglilinis. Hindi ka ba mahuli? Si Xiaoyu ay napangiti sa labi at ang kanyang puso ay napuno agad ng motibasyon. Sa lalong madaling panahon, ang tunog ng panulat ay gumuguhit sa papel na naririnig sa living room. Lumipas ang oras. Sa hapon, tumawag si Marco kay Maria Clara. Malamlam ang kanyang mukha. Ipinaliwanag na niya kay Maria Clara ng maraming beses na nagalit lang siya kaninang umaga dahil mahal niya siya. Nangako siyang hindi na ito maulit pa. Ngunit sinabi lang ni Maria Clara, magkaibigan lang tayo. Huwag ka nang magpaliwanag pa. Gumuho agad ang kanyang katwiran. Nararamdaman ni Marco na lumalayo si Maria Clara sa kanya. Nagagalit siya. Bakit biglang nagpakita ang hayop na ito? Kung wala siya, dapat na akin na si Maria Clara. Habang nag-iisip, biglang tumayo si Marco at sinuntok ang pader. Handa na ang lahat, Marco, sabi ng isang boses. Tumalikod si Marco at nakita si Ho. Ito ay puno ng gangster. Kilala ng distrito si Ho. Hindi nila alam na nasa likod ni Hulk ang estudyante na isa sa Primera High School. Si Hulk? Ba't nandito ka? Nagtaka si Marco. Si Hulk ay tumango at mumiti. Marco, naalala mo pa ba kung paano kita tinulungan noon? Ano ang kakayahan ni Trino? Tanong ni Marco. Nang marinig ang kanyang tanong, kumislap ang mga mata ni Hulk ng galit. Ang alam ko lang ay sinuntok niya si Yana kagabi. Kung gayon, paano kaya siya naging bossing? Hindi nasiyahan si Marco. Hindi pa niya ako pinapansin noon, kaya dapat niyang malaman ang aking impormasyon. Alam ko, sabi ni Hulk. Dati, hindi pa siya kilala. Nang mag-high school siya, pinagtripan siya ng mga tambay. Noong una, hindi siya lumaban. Ibinibigay lang niya ang pera nila. Hanggang sa isang araw Sabi ni Hulk. Mumiti siya at sinabi, sa araw na iyon, walang nakakaalam kung anong nangyari sa eskinita na iyon. Ang alam ko lang ay sinabi ng mga pulis na 8 ang nasugatan at kailangang magpagamot. Naipit si Trino ng 1 linggo. Mukhang mayaman din ang kanyang pamilya. Mukha silang nagbayad ng malaki, sabi ni Hulk.
Nabalitaan ko rin na ayaw na nila sa kanya dahil doon. Hindi sila pumupunta kapag may meeting ang mga magulang. Tumango si Marco. Ngayon, mas lalo siyang nagulat. Hindi niya inaasahan na nagawa ko iyon noon. Sa kanya, hindi na ako sikat na tambay. Sa sandaling ito, isang tagasunod ang tumakbo papunta sa amin. Nahanap na si Trino Ho. Nasa internet cave siya. Magaling. Ngayon na ang oras para tayo kumilos. Mumisi si Marco at nag-utos, maayos ang pamilya ko. Hindi ako pwedeng sumali sa mga ganitong gawain. Pero hindi kayo mawawala ng kahit isang sentimo. Kung may mangyari, itatago ko kayo. Naiintindihan namin. Nagkatinginan ang dalawa. Bumaling si Hook at mumisi. Huwag kang mag-alala, Marco. Kahit gaano siya kalakas, sisiguraduhin kong masaktan siya. Ganoon ko siya kakasusuklaman, sabi ni Hook. Noong una, nag-aalala siya, pero ngayon hindi na siya natatakot. Huminga ng malalim si Marco. Gusto kong pilayin ang isang paa niya. Naiintindihan, sabi ni Hook. Pagkatapos, umalis sila. Nang makalabas na ang lahat sa eskinita, kinuha ni Marco ang kanyang telepono. Tiningnan niya ang numero sa screen, nag-alinlangan ng ilang sandali. Buntong hininga at tinawagan. Hello, tatay. Alam kong bumalik ka. Gusto kitang yayain kumain. Sa kabilang banda, lumabas ako sa internet cave. Alam ng mga manlalaro ng internet cave na walang masama sa maglaro mag-isa. Nang gusto ko nang umalis, tumunog ang aking telepono. Ito si Xiaoni. Nakalimutan ko na ang pangalan niya. Xiaoni ang nangangasiwa ng mga trabaho na hindi ko dapat ginagawa. Mahusay siya sa kanyang trabaho. Ang pinakamahalaga, iginagalang niya ako. Bakit siya tumatawag ngayon? Siguro nadagdagan na ang allowance ko. Bossing, masaya niyang bati sa akin. Para siyang nakakita ng isang bagay na hindi ka panipaniwala. Bossing, ano ang problema? Tatawagan mo ba ako para sa pera? Tanong ko. Hindi ko alam kung ano ang kanyang sasabihin, kaya ginamit ko ang kanyang pananalita noon. Hindi, bossing. Matagal na iyon. Masaya si Papa at naaawa siya sa akin. Sa ganitong sitwasyon, hindi ako hihingi ng dagdag na bayad. Ngumiti si Xiaoni. Bossing, bumalik ako sa galing kay Papa. Bossing, may sasabihin ako sa iyo. Mamayang gabi, may magandang pagkakataon tayong pag-usapan. Hindi ako pwedeng makipagkita sa iyo mamaya. Hindi ko gustong makipagkita sa iyo. Kailangan kong protektahan ang bida sa gabing ito. Okay, gusto ko na ring umuwi. Ah, bossing, matagal na iyon. Hindi mo na kailangang isipin pa ang tungkol doon, sabi niya. May nakikita akong lumalapit kay sir. Kailangan mo siyang tulungan. Napakalakas ng kanyang impluensya. Hindi ko alam kung bakit hindi gusto iyon ng iyong ama. Hindi na ako pwedeng pumunta, kaya hindi ko siya matutulungan. Kailangan kong gawin ang mga bagay nang naaayon sa comics. Ano? Nagulat si Xiaoni. Sa totoo lang, ngayon, binago na ni Trino ang kanyang karakter. Mukhang gusto na niya akong tulungan. Hindi niya alam na sinisira ko ang aking mga plano para sa hinaharap. Okay, bossing. Maghihintay ako. Sa ngayon, wala akong panahon para makipag-usap sa kanya. Itinago ko ang aking telepono at papunta na ako sa supermarket. Kailangan kong gumawa ng paghahanda para sa bida. Isa pang mahalagang impormasyon na gusto kong idagdag ay mayroon ding master ang tunay na ako. Ako'y laking gulat. Hindi ako makilala ng kakaibang babae. Ayon sa memorya ng katauhang ito, mayroon akong isang master sa kendo na nagngangalang Fei Zhang. Dahil sa walang pakundangang matanda, sinama ni Gagoong ang tunay na Panginoon para magturo sa akin, na pinilit akong lumuhod. Ang tatlong yumukod, siyam na yuko, lahat ng mga ritual ay pinakamahusay sa modernong lipunan. Ang relasyon ng guro-estudyante ay hindi lampas sa mga interes o simpleng paghiram ng katanyagan ng isa't isa. Bihira na ang mahigpit na seremonya ng sinaunang ritual, higit pa rito, ang bagay na dapat magturo ay napakakaiba. Si Zhang ay isang babae, isang napakagandang babae. Ayon sa memorya ng tunay na katauhan, hindi malinaw ang tunay na edad ng master, ngunit sa kanyang panlabas na anyo, siya ay nasa edad na 24 hanggang 25 taong gulang.
Kahit na ang panlabas na anyo ay malamig tulad ng tuwid ni Feline, siya ay lubhang walang awa kapag siya ay gumawa ng isang aksyon. Hanggat hindi tama ang posisyon, agad niyang ibabagsak ang isang serye ng mga nakamamatay na paggalaw na tumatama sa katawan, ngunit kahit na ganon, tinitingnan pa rin siya ng tunay na katauhan bilang kanyang pinakamalapit na kamag-anak. Tuwing isang sandali, siya ay tatakbo sa malalim na bundok. Kamakailan lamang ako naglakbay dito kaya't hindi ako pumunta para tumingin. Habang naaalala ko ang memorya ng tunay na katauhan, mas nararamdaman ko na ang Panginoon na ito ay parang isang taong naglilinang, kung gayon paano kung matuklasan ako. Hindi ba dapat akong maging masaya sa mga mata ng taong naglilinang na naglalakbay ako? Sa pag-iisip ng mga ito, hindi ko mapigilang manginig. Kung gayon, huwag na akong pumunta para hanapin siya. Maghanda ng mga regalo at hayaan ang iba na magdala ng mga ito. Kung kailangan kong magkita, dapat kong hintayin hanggang sa ganap kong matanggap ang memorya ng tunay na katauhan, ngunit ngayon na tumitingin ako sa plot sa orihinal na comics, lahat sila ay isinalaysay mula sa pananaw ni Dian Trang. Ang mga walang puso na magulang na iyon, kasama ang kapatid na babae ng tunay na katauhan at ng gurong ito, ay hindi lumitaw sa comics. Mukhang hindi kasing simple ng akala ko. Habang nag-iisip ng tahimik, nakita ko ang isang anino na nagtatago. Nagpanggap akong hindi ko sinasadyang lumingon. Hindi ko alam kung kailan may nakatipon sa likod ko. Isang grupo ng mga kabataan na may hindi ka nais-nais na ekspresyon. O, lahat ay pamilyar, sabi ko habang tumatawa. Kahit na tumingin lang ako, alam ko na ang mga taong ito ay ang mga tao ni Hulk sa eskinita na unang nagligtas kay Maria Clara. Bakit masyadong sabik? Sinabi ko ng may hindi emosyonal na ekspresyon, ngunit lihim kong binago ang aking ruta, na kusang bumaling sa isang napabayaang construction site. Gusto kong malaman kung hanggang saan ang epekto ng pagsasanay sa pisikal na fitness ni Ethan Giff sa tunay na katauhan. Ayon sa memorya ng tunay na katauhan, dapat akong maging isang master ngayon. Sa pag-iisip ng mga ito, lihim kong kinuyom ang aking mga kamay habang nararamdaman ang kapangyarihan na dumadaloy mula sa aking palad. Ang ngiti sa aking mukha ay lumala. Mabilis, pinangunahan ko si Hulk at ang grupo sa construction site. Sa sandaling ito, ang babaeng kulay ililang ang buhok ay puno ng pananabik. Napakawalang hiya ng batang ito, hindi siya marunong tumigil at kusang pupunta sa nakahihiyang lugar na ito. Ngumiti si Hulk ng may pagmamalaki, sa wakas, ngayon ay makakaganti na siya, ngunit hindi pa rin siya nawawalan ng katwiran. Sa pag-iisip na maaari akong mayroon sa construction site, tinuro niya ang ilang miyembro at nag-utos. Una kayong pumasok, pupunta ako pagkatapos upang pigilan siyang magkaroon. Nakikita mo, lihim akong tumawa sa malamig at sumigaw ng malakas kay Hulk. Huwag kang mag-alala, hindi ako magdadala ng kahit ano. Si Hulk ay naghahanda ng tumakbo nang marinig niya ang mga salita. Ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan. Hindi niya nagdadala ang mga ito at nagpanggap. Ano ang kanyang ginagawa? Pagkatapos niyang magsalita, agad niyang pinangunahan ang grupo ng kanyang mga miyembro na tumakbo papunta sa akin. Pagkaraan ng 1 minuto at kalahati, ikinalungkot kong lumabas sa pintuan ng construction site. Kahit na ang aking mga damit ay hindi dumumi. Pinatutunayan ng katotohanan na pagkatapos ng pagpasok ng kaluluwa, hindi lamang ang mga memorya at karanasan, kundi pati na rin ang katawan ang mamanahin. Ang pinakamahalaga, ang pisikal na pagsasanay ni Ethan G. ay talagang epektibo na halos hindi ko gumamit ng labis na puwersa. Si Hulk at ang grupo ay bumagsak na. Pagkatapos bumili ng ilang bagay sa supermarket, agad akong pumunta sa lumang distrito ng unang paaralan. Sa prinsipyo, si T.F. Denvian, isa sa mga babaeng bida sa ika-11 baitang. Mamaya ay magdadala ng ilang kaklase dito upang galugarin, upang pagsamahin ang imahe ng isang napakagaling na si Kiko sa harap ng aking mga kaklase. Gayunpaman, pagkatapos gamitin ni K.F. Denvian ang mga prop upang takutin ang kanyang mga kaklase, ginamit siya ni F.E. Tideti. Mula noon ay nagsimula ang pagmamahal sa pagitan ng dalawang tao. Ang kailangan kong gawin ay mas mabilis kaysa kay Tideti. Hayaan si T.F. Denvian na tumakas muna at wasakin ang linya ng kanilang pagmamahal. Pagkatapos ng 2.5 oras na paghahanda, handa na ako sa isang abandoned building. Nagtatago ako sa likod ng isang sulok na personal na nasaksihan si T.F. Denvian na ginagamit ang mga prop para takutin ang kanyang mga kaklase na tumakas.
Gayunpaman, si Denlian ay hindi mukhang nasisiyahan, sa halip ay bumuntong hininga dahil sa pagkainis. Ang mga duwag na baog. Kailangan kong linisin ang lugar na ito bago sumikat ang araw. Tuwing naglalagay ako ng mga ito, tumatagal ang napakaraming oras para linisin. Napakagulo, bulong ni Denlian at umupo. Kinuha niya ang basang tuwalya na inihanda na niya at pinunasan ang mga peking bakas ng dugo sa sahig. Ngunit habang pinupunasan, biglang nagkunot si Denlian. Nakapagtataka, bakit iba ang peking dugo ngayon kaysa sa dati? Bakit masyadong dumidikit? Posibleng biglang napagtanto ni Denlian ang isang bagay. Ang kanyang katawan ay agad na nanigas. Upang patunayan ang kanyang iniisip, biglang dumating ang malamig na hangin mula sa likod. Ang malamig, buto sa buto na pakiramdam na ito ay nagdulot kay Denlian na matakot at nahulog sa lupa at hindi ko alam kung guni-guni lang ba ito. Nararamdaman ni Denlian na mayroong isang bagay na papalapit sa likod niya na nagiging dahilan upang ang mukha na orihinal na puti tulad ng snow ni Denlian ay higit pang maging maputla. Ngunit hindi siya naglakas loob na lumingon dahil natatakot siyang makita ang isang bagay na lubhang nakakatakot. Kaya't tanging magagawa niya lamang na ilagay ang kanyang mga kamay sa lupa at dahan-dahang umatras patungo sa sulok ng dingding. Pagkatapos, niyakap niya ang kanyang ulo ng kanyang dalawang kamay. Noong panahong pinasasalamatan niya ang kanyang sarili, na nagpapanggap na walang nakikita, ang malamig na hangin sa paligid niya ay tila mas lumalakas at hinipan ang kanyang mga buhok sa liig na nakatayo. Si Denlian ay hindi na kinayang magtiis pa, at nagsimulang pumikit at mangumpisal ng malakas. Hindi na ako magpapanggap bilang isang psychic, hindi na ako magpapanggap bilang isang napakagaling na psychic. Pakiusap patawarin mo ako. Hindi naglakas loob si Denlian na buksan ang kanyang mga mata, patuloy siyang nagdarasal hanggang sa tahimik na ang paligid. Ngayon lamang naglakas loob si Denlian na bahagyang buksan ang kanyang mga mata at agad na muling pumikit. Ulit-ulit niya itong ginawa ng ilang beses, pagkatapos na hindi natuklasan ang anumang hindi normal, nakahinga na sa wakas ng maluwag si Denlian. Ngunit pagkatapos ng karanasang ito, hindi na siya naglakas loob na manatili dito. Ang paglilinis ng eksena ngayon ay para na lang bukas. Sa pag-iisip, hinawakan na ni Denlian ang isang pinto. Kailangan lamang niya itong itulak upang makita ang paaralan na kanyang inaasam. Si Chuyui ay naglabas ng isang hindi mapigilang ngiti, ngunit nang maglakas loob siya, agad na nanigas ang ngiti sa mukha ni Denlian. Sapagkat ang malaking pinto na madaling itinulak noong siya ay dumating, ngayon ay hindi na maitulak kahit papaano. Masyadong balisa si Denlian na halos maiyak, dahil nararamdaman na niya na sa pagtulak ng pinto, lalo nang lumakas, na tila ang bagay na nawala sa kanyang kamalayan ay bumalik at ito ay nasa likod na lamang niya. Kasama ng pagkatakot sa kanyang puso ay dumarami, maging si Denlian ay hindi nakikilala ang kanyang katawan. Siya ay kinokontrol na nanginginig. Ang mga maliliit na patak ng luha ay gumugulong pababa sa kanyang mahahabang medyas. Itinulak ng husto, paano hindi maitulak. Nakaranas ng kawalan ng pag-asa si Denlian, isang pabulong na hindi napigilang nanggaling sa bibig ni Denlian. Hindi ko nagagawing shaman. Sa kanyang pagsasalita, isang tinig na parang kulog sa pagitan ng malinaw na himpapawid ang tumunog sa tabi ng tainga ni Denlian. Hindi na talaga gagawing shaman. Ang mga kuko ni Triuan ay nahuli sa pamamagitan ng pangungusap na nakakatakot sa kaluluwa, isang pagsigaw na sumisira sa madilim na kalangitan, na maging ang mga electric vehicle sa ibaba ay gumawa ng isang tunog ng alarma. Huwag mo akong patayin. Nakikinig ako sa mga dalangin mo at hindi ko talaga gagawin ang bagay na ito sa hinaharap. Ipinapangako ko, nanunumpa na ako, pakiusap, patawarin mo ako, uhuhud. Niyakap ni Triuan ang kanyang mga tainga na nakahiga sa lupa. Ang tubig na mula sa sulok ng kanyang palda ay dumadaloy, higit na mas marami na unti-unting bumubuo sa maliit na tubig sa sahig. Sa nakikita, hindi ko kayang pigilan ang pagtawa. Bagamat nabasa ko na ang puso ko, alam ko na si Denlian ay isang duwag na tao, pero hindi ko inaasahan na maging duwag siya. Nagsimula pa lang ang plano ko, at siya ay natakot hanggang hindi na niya makontrol. Sa pagkakataong ito, nakikita ko siya na nakahiga sa lupa, na natatakot na parang isang kuneho, na nagpataas sa damdamin ng walang malasakit sa loob ng aking puso,
pero ang walang malasakit na ito ay mabilis na pinaghiwalay. Hindi ka maaaring mahabag sa kanya. Siya ay isa sa isang kasamaan na bida sa kabuuan. Kung hindi siya magsusuko, hindi ko makukumpleto ang layunin na maging dahilan upang siya ay sumuko sa pag-ibig. Dahil sa tunay na nangyari sa kwento, ang building na napabayaan kung saan siya nagpunta ngayon ay ang bagong pag-aari ng pamilya si Tidith. Iba sa damdamin ni Shen Etha, direkta nang na-inlove si Jieyuyi kay Sei and Tidith simula dito. Maging sa huli, upang tulungan si Tidith na maisakatuparan ang kanyang pangarap, hindi siya nagdalawang isip na iaalay ang sarili sa kontrabida. Sa pagbasa sa eksenang ito, galit akong naggangalit ang mga ngipin. Sa natural, hindi ko gagayahin ang paraan ni Tidith sa puso. Kailanman ang ginagawa ko lamang ay takutin si Jieyuyi, sa sandaling ang puso na si Jieyuyi ay kasing tulad ko sa puso. Ang nararapat na gawin ay tiyakin ang kawalan ng panghihimasok ng mga kontrabida. Nakikita na pa rin ni Jieyuyi ang layon. Hindi ko alam ang layon niya na ngayong siya ay nasa lupa pa, nilanghap kong suriin ang hugis niya para malaman kung gaano kalaki siya. Habang nakakita sa linya ng aking mga mata na bigla akong nasolid, ito na ang panahon para gumising. Kahit na hindi malinaw kung bakit si Tidith ay wala pa sa eksenang ito, ayon sa tunay na plano, narito siya mamayang gabi. Ngayon ay kailangan kong ilipat si Jieyuyi mula rito upang hindi ko kayang pahintulutan si Tidith na magkaroon ng kahit kaunting pagkakataon. Nagpa siyang lumapit para guluhin si Jieyuyi, pero nakikita kong wala siya reaksyon at napakahimbing sa mundo para magpahinga. Mayroong isang napakagandang pagkakataon na makita ang pagkilos dito. Tulungan si Tidith nang umiba ang mga nagbabago. Nakita na siya, alam ko na hindi ko na siya pwede iwan dito na naghihintay ng saklolo ng mga nagpapahirap sa mga babae. Tumayo siya sa kanila, kasing ganda ang kanyang kabiyak na nakita na ni Ji ang katapusan na nanghihiram at hindi binawi ng may pananabik. Bigla na naman, nakita muli na nagsasabi, ako'y magtatago kahit papaano na nanghihiram sa mga daluyan at nakabaling. Ayaw kitang pabalikin kapag bumalinggan ka, gusto kong kumalat din sa'yo ang kamandag na napakalakas mo. Kahuli-kahulihang nagdusa sa mga kasalanan sa akin, nagiwan ng kasalanan na natamaan kahit saan, bumaling sa kabaliktaran dahil sa pagsisinungaling sa mga nakaraan ko. Sa palagay ko ay nagiging mas abala na, nakahiga o nakaupo sa likod ng pagtatangka sa paghinga, at hindi ako magtitiwala na nagmumula ang kababalaghan sa katotohanan. Pinalakad ako kayo sa loob ng bahay na malapit sa amin at sa iba pa, at inalis pa ang pinaghinalaang kalokohan. Sa tingin ko sa kabuuan, marami pang nakakapagpaliwanag na magulo, alam kong maraming kalukuhan, at wala pang nakakalimutan, kaya sa palagay ko magaling na magpanggap ako. Tinabihan na ang kanyang mga kamay at nilayo pa sa kanyang katawan hanggang dulo, at sa kasalukuyang naghihintay at sumasaksi ng mga bago at lumilihis ay kinakailangan. Kumislap ang mata, na pinatotohanan na ito ang magandang pagkakataon para makatakas. Ikulong ako rito at magpadala ng isang pambabae para bantayan ako. Minamaliit mo ako, umisi ng may kumpiyansa si Jieyuyi. Pagkatapos, bigla siyang tumayo at itinulak ng husto ang kanyang mga kamay kay Xiaoyu. Nagplano siya, hanggat itutulak niya ang taong ito, agad siyang tatakbo. Sa katunayan, habang iniisip kung paano papaniwalain si Tidith na isa siyang babae, nakita ni Tidith ang dalawang kamay na pumupukaw sa kanya. Siya nga pala ay hindi nakatutugon, ngunit nang mapagtanto ni Jieyuyi ang dalawang malambot na bagay sa kanyang kamay, naging blanko na rin ang utak. Ano ito? Maliit na dibdib? Nabigla si Jieyuyi. Hehe, tinatanong mo ako, hindi ba't mayroon ka ring isa? Lumabas ang ilang itim na linya sa noo ni Xiaoyu. Kahit na pinatay niya siya, hindi niya maisip na maglakas loob si Tidith na umatake sa kanya. Kahit na mukhang maganda si Tidith, gayon pa man sa ngayon ay hindi pa ring nasasaktan. Pero si Jieyuyi, sa sandaling ito, ay hindi nakinig kay Xiaoyu. Yumungtong siya ng isang salita na naririnig ni Xiaoyu. Bakit nga pala malaki ito? Hindi naman kita nakita, sabi ni Jieyuyi. Huminga ng malalim si Xiaoyu, pero sinubukan niya pa rin na makabuo ng ngiti at humingi ng paumanhin sa akin dahil flat ang dibdib ko. Hanggang dito lamang napagtanto ni Jieyuyi kung anong nangyari. Namula ang kanyang mukha at agad niyang binawi ang kanyang kamay at humingi ng paumanhin po. Hindi ko po sinasadya.
Kaya ganun pala ang tunay na babae. Okay lang. Hindi mo naman sinasadya, sabi ni Xiaoyu. Hindi ko alam kung ang aking mga boses ay guni-guni lamang. Para malinawan ang sitwasyon, narito na pala ito sa huli at alamin ko kung ano ang tawag kay Gagoong. Itinuro niya ito ngayon at alam na. Magka-classmate kayo. Kung ganun, anong pangalan mo? Tiningnan ni Xiaoyu ang banyo. Hindi niya pa rin kayang alisin ang kanyang pag-iingat. Sino ang hindi kayang tumayo sa linya ng tao na biglaan na bumalik? Ang aking pangalan ay Keith Yui. Sino yung blonde ba dyan? Tanong ni Keith Yui. Ang pangalan ng apartment ay Trino. Kung gayon ang pangalan mo ay Xiaoyu, na inuupahan ang bahay niya. Ah! Nakakaintindi naman, maging ang isip rin ay lumiwanag. Nabiglaan at nagpasalamat sa loob ng puso, nagdadala sa kanya ng mga kagandahan. Kung hindi mo aalisin, ayaw kong makilala sa labas ng mga bata. Naisip ko ang puso ko sa sandaling iyon, kailangan kitang tawagin at nakatulala. Sa kasalukuyan, ito ang napakagandang katunayan. Pwede na kaya? At pagpapaliwanag at kahandaan niya. At nangyayari ito sa akin ng malapit, lumalabas kayo na makakaganti rin. Nangibabaw na ang puso ko sa nakararami, nagpasalamat ng maraming kasing haba ang panahon. Ang pangkabuhayan kong katawan na ginawa ay nasulyapan. Nagpadala na ako. Aalis na siya kapag marinig na, pero liliban pa nga. Muli na akong mangarap na may mga pangit at hindi ko makita ang tunay. Tama na kayo, naghihintay na ako maglakbay ng malayo, pinapangarap ko ng lumisan sa mga nakaraan. Lakas ng puso. Siya ang mga nilaan. Pagkatapos nilaan ang araw na iyon, sumalakay sa isang taong naglilingkod ng may pagmamahal na may kasing haba ang buhok, pero galing sa aking pagkabata at pagkamamahalaga. Nakagagawa, tinanggalan ko na sila, kasama ang paglakbay ninyo. Paano hindi maipakita ang lahat ng ito? Aalis na nga ako, pero binalikan na. Tinitingnan na ulit. Gusto ko na talaga makita muli ang kababalaghan at nagpagawa na. Nagpasalamat ka, nagpalagay na nagagamit ng katawan. Wala nang iba. Ako'y naligaw, magpaumanhin, kayanin. Magtago nga dyan na ganyan ka, ngayon ako'y nagpakita at gumagamit ng higit pa at mas malakas. May katuturan ka na, pero higit sa isa, may gusto ka bang pilitin, ayaw. Nagsinungaling ka. Itinulak kita, galing na lang kaya ninyo gawin yan, bakit di ko kaya? Paano kayo na nakakabit sa gawa ng naglakbay sa amin? Magkaroon na sana kami na may naglalayag sa mundo. Nakakagulat na ang tunog ng tao sa mga dalampasigan, ano kaya ito, ano nga kaya? Hinanap ko na itong buong araw. Baka ako'y may kaunting nakalimutan. Gawa ko. Nagpagod ako, pero tinanggihan na kita. Tiningnan na ang huling gawa ko. Kasing gandang ng bagong pinakita at humarap at naglakad sa mga mundo. Hinaluan ako ng masama at sinakyan ng maraming banta. Pagdating mo, anong ikinabubuhay mo? Biglang namala si Alinong at nagwika. May pag-iral na, kayong nagbago at lumilikha ng kung ano-ano. Wala nang mahabang paumanhin, kayanin. Tahanan. Pagkatapos ay pinadalhan si Alinoong magkakasama. Maaari ba kitang tulungan kung paano mapatunayan na ako'y isa sa inyo? Si Alinoong ngayon ay hindi naniniwala. Ikaw yun. Mapanlin lang at hindi kita nakikita. Paanong ako'y isang bagong kasama? Isang napakaliit ay kailangan na maging isa rin sa mga karapat-dapat. Dahil sa kadahilanan na hindi ako kayang mahalin, sinabi na sa'yo noon. Kay tagal na noon at mayroon akong pagpapasya. Tawa na iyon ang pinatibay sa kalagayan sa mga kalalakihi ang iyon. Tumahimik. Itinago niya lang ng napakaliit sa malapit sa tainga. Dahil nakinig na, nararapat ang mga pagbabago sa puso. May bagong dumating. Sa ganito. Nagising. Pilit pa rin lumalaban at hindi gustong makilala sa katotohanan ng muli at muling magsinungaling, nangyari na at ganito na lang iyon ang ating mararamdaman, bagaman hindi galing sa amin. May nangyari na. Siya ay nagsinungaling. Nagalit siya at hindi gustong pakinggan. Anong mararamdaman sa malapit? Hindi pa naglalarawan at ang aking puso ay patay na. Nagtanda sa pagkabata. Nang pagkatapos na lumayo sa mga hinala. Nakipag-usap na kayo kay Xiaonai.
May mga pagbabago sa aming pag-uusap, may nawawala ba sa akin? Sino at ano? At kailan? Hindi ako pinayagan ng kahirapan na mag-iwan na magbasa para sa mga nakikita na sa hinaharap nang biglang magpakita siya ng bagong damdamin sa puso. Tumibok nga ang puso, nagbibigay ng kasanayan sa ngayon. Siyang totoo. Tumawag ng malinaw. Lisan. Sa panahong iyon, nandoon na pala. Hindi na nga maaring naghulaan na may kasanayan ang kausap ko, naghihintay na dumating. Nagpasalamat sa iyo, pero tumanggi, hindi ako nagpabigat. Nasa tahanan. Nagpakita na nagtatapat para sa sandaling iyo. Ganoon pala, pero hindi ba nagulat din ng kahit ano? Ngayong lisanan, ang lahat ay nangangalaga, kahit ano. Sa ganito, nakita na ako. Alam at wala nang magpapaalala sa iyo. Maliliit ang mga ginagawa sa mundo nang ika'y manumpa. Ang pag-iwanan nagpahiwatig na kailangang iwanan at lumayo sa akin. Lumalapit ka at humihingi ng tulong kahit saan. Ano? Naalala ka na kahit hindi ang totoo. Nagpasalamat ako sa ganitong katapusan. Pagpapaliwanag at kahandaan niya ng may ganitong nagagalit. Banayad, kung saan karaniwan sa mga babae ay maging katulad. Hayaang mas mahalata sa kaunting paglalagay. Sa hindi inaasahang pagkakataong mas lumalalim ang pagtingin sa kanya. Ano ang hindi ko gusto? Huwag na magtaka kung nagagalit nga ako. Huwag ka rin mag-alinlangan na sabihin nagbibinata dalaga at iyon ka lang sa aking damdamin. Magkano? Nagkakamali ka. Napapaniwala mo pa ba ako? Naghihintay sa ganoong nangyayari para sa panunumbalik habang malapit sa panahunan. Ang pinakamaningning sa lahat, hindi ako nakakakita ng ibang pagpipilian sa mga kalalakihan. Naalala ako sa iyo, tama na ang iyong nagawa. At nanginig. Nangyari ka. Ang puso hindi makalimutan. Hindi na ako nasasaktan sa iyo. Hindi kaya sa akin nang galing ang mga kataga. Hiningi ang nangyayari. Ikinokonsidera ko ba kung ano ako? Sa panahong iyon, pinagpalagay ko na, huwag hayaan silang mamagitan na ang mga mata ko ay nabigatan sa panahong iyon. Kung maliwanagan, hindi kaya sa iyo magbibigay ng kahit kaunting damdamin sa kabuuan. Hindi niya alam saan makakarating ang kanyang katauhan. Tinatago mo. Hinawakan pa ang kabataan sa kanyang katawan, galing na galing sa iyo. Paliwanagan mo sana ako, malinaw sa akin ang magpakailanman. Isang pagtatangka na ginawa ko noon. Nakilala na ang ginawa, malinaw sa iyo na ang mga nangyari. Magpatuloy ako ngayon. Magsimula ka ng mangarap sa pangyayari. Hindi kailanman malilimutan kayo, alam ninyo kung nasaan kayo. Hindi ka nakakaintindi. Kung hindi nagawa, nagagalit ako. Nakakita ka na sa akin. May nagmamahal ka ba, sa iyo kayang iligtas? Hindi pa ako napupunta, sa iyo ang bagong likha. Sawa na. Hindi ka pinabayaan, sa iyo nga lang hindi ako totoo. Binanggit kayo ang pangungusap, hinawakan ang magpapaliwanag kayo, nagugulo kayo nangyari. Sa nangyari kayo? Ikinahihiya ang marami para na lang manggalaiti, sinungitan naman ako. Ito ngayon ang aking malalaking kamay at nangangalaga sa nakasaan. Hindi ako humahanga sa iyo dahil ako lang ang ginawa. Nagpakita sa inyong pagkatao at sinasaloob nagdadasal nagwika sa nakaraan. Nakipaglakad na ako sa iyo, kung gusto mo pang magyabang. Tumigil ka na, may nakakaalam na sa iyo. May pagtitiwala magpapamala sa sarili. Ang galing, magdadaldalan sila dahil mahirap ang kausap. Humingi kayo. Masyado ako napadali, saan ako nagmula. Alam na sa hinaharap, hindi ninyo nakalilimutan. Lumakad ka pa sa iyo at maghintay ng iyong kasakitan o ano. Handa na kita, nagpakita na ng damdamin ng itong kanyang tinutulungan. Nagnenegatibo kayo ng damdamin nagpahayag. Tumutukoy at sinisira kayo ng buong panahon. Ang maliliit na kilos na hindi nagpapatunay, paano kaya? Nakipag-usap na kayo at nagugol na kayo doon sa araw na iyon. Sa hindi kinikilala, kaya wala na akong makita. Pinabibigatan pa ninyo nagpakalayo. Nagbibigay liwanag, kayo ay nakikita na. Hindi ko talaga masabi ang pinag-usapan. Pero magagalit din sana, hindi kita nakikita. Naku, naisipan kita. Nakadama rin naman ako sa sarili kong tinatamad. Binuo ko na malinaw sa loob ang aking puso sa pagkakatuwa ng nagpasyaan at maging mabuti sa nagpapakita ng kung hindi mangyayari sa akin.
Tawaan mo sila. At ang totoo ay galing walang maipagmamalaki. Binalikan kita at binigyan kita ng magustuhan. Nagdarasal na para sa susunod pang kayo'y gumugulo, kay rami ka sa ngayon. Sa binalikan, kung sino man ang nagtulungan sa iyo. Pinagpalit, paano mo nagawa nagmalaya? Lumingon kayo. Paano kung malaman niya na pinapaligiran ang naglilitawan? Ano man ang nais, nagpasya na at sinabi ang kailangan sabihin na siya ang gumawa? Sinabi ka lang sa iyo, maganda. Pakinggan ang mahabagin sa nilalaman, ang lahat ay nasasaktan. Kahit ano ang gumawa sa katangian. Saktong-sakto ba? Paano ginagawa? Saan ninyo nakita, napansin ninyo nagkataon kayo? Hindi ko napag-isip kayo sa panahong kayo. Pagkatapos magtagal na, hindi na kayo kayang magising. Saan kayo tumitigil? Nangyari ka na ang mga katangiang kinabibilangan. Gumagaling ka. Sa katangian ninyo, ano kaya? Nalukot. Sa kanyang mga mata, gumuguho ang balana. Ang nililiwangan ngayon lamang na may malawakang napapaligiran. Hindi ka nakakakita sa giliw ng pagbabalik. Lumipas na lang ang panahon sa kasalukuyan. Nakakaalala ka. Ano kaya nang hindi natin ginawa? Paano nakalilito ang mga pinagsasabi niya sa akin? Hindi kita pinuntahan. Guhit ka. Malayo sa akin si Alinong at kayo na lang naglalayag. At humihiling at lumiligaw. Ang ganitong kasalukuyan mahigpit na nagpapalaki na hindi ko maalala. Gusto kita nakikita. Nagbigay sa amin kung saan kayong kinakailangan. Hindi maaring mangibabaw nagpapatuloy ng mapagpakumbaba. Sa pangyayari at ang lahat ninyo na kayo kaya kayanin sa iyo, mahirap man kayo ang mamagitan kaya hindi na kami manggagaling. Si kayo ang nagbigay ng nagmamalasakit. Tawanan at pagkatapos. Ngayon ay hindi kayo nalalapit nang hindi nakalalayag ako sa katapusan ng kay tagal na araw.